Hi guys, I just made a healthy, gut-friendly probiotics Greek yogurt. With these two ingredients, makakagawa ka na ng Greek yogurt. Yan po yung gagamitin natin sa ating DIY Greek yogurt. Gagawa tayo ng yogurt today guys. So 1 liter na Arla and Bukidnon Milk Company yogurt with made with real probiotics. So try natin guys kasi as per Gemini Google, pwede siya sa magiging starter. Kasi ito yung binili ko una. But to find out, pasteurized po siya. Pasteurized meaning treated na po siya. Wala na po siyang live bacteria nito. So wala akong nakitang Nestle na live culture. So ito na lang. Sa Alorama lang kasi ako nabili. Sa ako na Calendioro. So ito, meron siyang real probiotics. So try natin guys. We'll see kung tingnan po natin yung pan na paglulutuan natin. Then lukewarm lang natin yung milk. Initin lang natin siya ng lukewarm para mawala yung competing bacteria niya dun sa starter natin mamaya. Ayun na guys, nainit na natin yung milk. Medyo mainit pa siya konti. Aw! So medyo mainit pa nga siya. Success, ito yung lalagay natin maya yogurt made with real probiotics. Okay. So nakalagay din dito. Meron din siyang lactobacillus. Hindi ko mabasa masyadong Bulgaricus and Streptococcus thermophilus. Yan. Okay na siya guys, medyo na siya. 2 tablespoon. Sa mga TikTok din, 2 tablespoon lang din. Diba? So, ihalo lang natin ito kasi liquidy naman ito eh. Yan, meron siyang yan guys, medyo maganda yung consistency niya. So, ihalo lang natin siya. 2 tablespoon. Sobra na natin konti. Yan. So, yan yung niya guys. So, naglagay tayo ng 3 kutsara, no? Halo lang natin. Halo lang natin guys. Takpan na natin siya na medyo mainit pa siya. So itatago natin siya. Doon natin tinago sa dulo. Huwag natin galawin for 15 hours. Bukas na alas 8 ng umaga natin galawin yan. So malayo din siya. Tsaka medyo din dito mainit. See kung ano yung result ng ating yogurt homemade DIY natin kung success. Dahil dito sa Bukidnon Milk Company yogurt. Ayan. So we'll see tomorrow. Guys, hello, good morning. So it's 7 o'clock. So 15 hours ago 15 hours na yung nakalipas sa ating homemade yogurt. So check natin kung failure or success yung ginawa natin. Sana mag-success, sayang yung ingredients. So moment of truth guys. Moment of truth. Oh my god, yes. Yes, nag-set. Look. Hindi ko matapon nag-set guys. Yan, nag-set siya guys. Sana naman okay. Wala, okay nga. Success yung natin, yung Kurt. Thank you. Ganun lang pala. Pero i-strain ko pa to guys kasi kailangan kong gawing Greek yogurt to. So let's strain that para maging Greek yogurt. Hey guys, so ito na, na-strain na natin ng 3 hours. Ayan, so ito yung mainit pa siya. Naka-sterilize na. Ito muna yung lalagyan natin kasi hindi tayo nakabili ng jar. Okay na okay. So dito guys, nilipat ko na siya sa pan na na-strain na siya, na-drain na yung whey niya. So dito achieve talaga yung consistency na gusto ko sa isang yogurt sa mga nabibili ko dati na Greek yogurt. So masarap siya, hindi siya masyadong maasim and maganda siya pang ng mga fruits, lagyan mo ng fruits, chia seeds, gano'n. So ito yung paglagay ko sa bote na sterilize na po yan yan guys. So lumang bote ko po yan, mga tinago-tago ko para paglagay ng kape, sugar, mga ganun. So ito nagagamit ko siya sa yogurt. Ayan. And so hi guys, ito na yung Greek yogurt natin guys. So DIY lang yung lahat ng DIY lang. Kahit yung glass bottle ay DIY lang din. So itong bottle is nakapag siya ng 360 grams. Itong mga 360 to 400 grams siguro to. So all in all parang nag-net siya ng 500 grams na yogurt. Ayan, so parang 500 grams yung nabuo sa kanya. So, di lang natin masyadong natansya, no? Kung ilan talaga yung grams. So, ito na yung Greek yogurt natin, guys. Probiotic at saka gut friendly po siya. So, ito yung ginawa kong yogurt. Ayan, success po siya with the use of
kasi sa nakita ko sa TikTok is mostly Nestle Live Cultures yung binibili. So sa akin success naman siya yung Bukidnon Milk Company plain yogurt. So buti naman at nag-success. So happy ako guys sa result and gagawa ko ng marami pa at nang makamura tayo. So yan lamang guys. Thank you so much.